Kamusta kayo mga kapatid at kapanalig sa pananampalataya? Ang inyo pong lingkod, si Black Mass. Muli pong nagbabalik. Yan, huwag mo muna skip kapatid sa pananampalataya. Mag-usap muna tayo. Okay? Mga kapatid, ikaw ba ay may mga alalahanin sa buhay? May mga problema, may mga pagsubok na pinagdaraanan ngayon sa iyong buhay? Sa pamilya, sa trabaho, sa asawa, sa pinansyal, o kung ano man yung alalahanin mo ngayon mga kapatid. Ikaw ba ay natatakot na, kinakabahan kung paano mo aayusin ito, nag-iisip na ng mga bagay na hindi tama dahil sa sitwasyon mo ngayon? Mga kapatid, yung mga alalahanin natin sa buhay, yung mga problema natin, wala na tayong makain, wala tayong mainom na tubig, wala tayong panggastos. Yan ba yung mga iniisip mo ngayon, mga kapatid? Yan ba yung ang buhay mo ngayon ay naiisip mo sa sarili mo na miserable? Na parang pinahihirapan ka ng Diyos? Yan ba yung mga pumapasok sa isip mo, kapatid? Kapatid, nagkakamali ka. Sapagkat hindi yan gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. Ayaw ng Diyos na mangyari sa iyong buhay yan. Kung may mga ganyan kang problema, may mga pinagdaraanan ka sa buhay, tumawag ka sa Kanya, ibigay mo lahat yan. Isuko mo lahat yan sa Diyos. Huwag mo yang kipkipin, huwag mo yang sarilinin. Dahil lalo ka lang mahihirapan, kapatid. Isurrender mo yan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama na sa langit, sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo. At sila ang kikilos upang yung pinagdaraanan mo ngayon, yung sitwasyon mo ngayon na hirap ka na, ay sila ang mag-aayos. Basta yung pananampalataya mo, yung pagtitiwala mo sa kanila, totoo. Hindi yung pag may kailangan ka lang, tsaka ka lang lalapit. Mali yun. Mga kapatid, bakit ko nasabi na ibigay natin sa Panginoong Diyos yung ating mga sitwasyon, yung mga ating mga problema? Meron nga bang mga utang na hindi mo mabayaran, na habang tumatagal, nababaon ka sa utang kasi tumutubo. Mga kapatid, at may babasahin po ako sa inyo para lang malaman mo o malaman nyo yung katotohanan sa sitwasyon nyo sa buhay, na ang tanging ating Ama lang, ang ating Amang Diyos, ang Panginoong Hesukristo at ang Espiritu Santo ang dapat nating lapitan sa ganitong mga bagay, sa ganitong mga sitwasyon. Huwag natin tong sarilinin, huwag nating itaas yung pride natin, mga kapatid. Dahil ang pride, walang magagawa yan. Habang ikaw ay may pride, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay magkakasala, mga kapatid. Tandaan mo, si Satanas, sa sobrang taas ng pride niya, anong ginawa sa kanya ng Diyos? Itinapon siya sa impyerno. Dahil ayaw niya magbaba ng kanyang pride. Kaya mga kapatid, wag na wag mong ipamumuhay yung pride sa buhay mo. O kanino man, sino man sa inyo na nanonood ngayon sa ating video ito, alisin natin yung pride natin sa buhay. Ang lahat ng pinagdaraanan sa ating buhay, ano man ang ating sitwasyon, ibigay natin sa ating Amang Diyos na nasa langit. Mga kapatid, babasahin ko sa inyo ang Mateo 6:25. Ano ang sinabi rito, mga kapatid? Ayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakanin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Mga kapatid, ito yung Mateo 6:25. Napakalinaw na nakasulat, mga kapatid. Ibibigay ng ating Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Kaya hindi natin kailangang mag-alala. Kaya kung ano man yung pinagdaraanan mo ngayon sa buhay mo, ano man yung problema mo sa buhay mo, pinansyal man yan, problema sa pag-ibig, problema sa pamilya, problema sa trabaho, problema sa pagkain na kakainin mo sa araw-araw ng iyong pamilya, isurrender mo lahat yan sa ating Panginoong Diyos, sa ating Amang nasa langit, sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu Santo, at aayusin niya ang lahat at ibibigay niya ang lahat ng pangailangan mo. Pero dapat yung pananampalataya mo,
at paniniwala mo sa kanila ay totoo. At dapat marunong ka maghintay. Hindi ka dapat marunong mainip. Dahil susubukin ka ng Panginoon sa lahat ng bagay na gusto mo. At pag ikaw ay bumitaw, kapatid, sinasabi ko sa iyo, walang mangyayari sa iyo. Magugutom ka at lalo kang lulubog sa problema mo. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, handang maghintay sa kasagutan ng mga panalangin mo, lahat yan 101% ay sasagutin ng Panginoon. Simula ngayon, kapatid, kung ano man ang pinagdaraanan mo sa buhay, ibigay natin lahat yan sa ating Amang Diyos. Okay? Muli po mga kapatid, ito po si Black Mass. Pero bago tayo magwakas sa ating video ngayong araw na ito, hayaan nyo po na ipag-pray ko kayo. Okay? So, kung ano man ang sitwasyon mo, hindi kita kilala ngayon, kung ano man yung pinagdaraanan mo, ipag-pray natin yan. Ama naming Diyos, Panginoon namin Jesucristo at sa Espiritu Santo, hindi ko po kilala kung sino ang nanonood sa bidyong ito, kung sino ang nasa likod ng bidyong ito, kung sino makakakita sa social media ng aking video at makakapakinig ng mga mensaheng ito. Hipuin niyo po sila, O Lord, kung ano man yung kanilang pinagdaraanan sa buhay. Hipuin mo yung mga taong ito, turuan mo silang manampalataya sa iyo, turuan mo silang maniwala sa iyo, turuan mo silang maghintay sa mga biyayang ipagkakaloob mo sa kanila. Ano man yung sitwasyon nila ngayon, ano man yung problemang pinagdaraanan nila, financial man ito, tungkol sa pamilya, sa trabaho, at sa kanilang pag-ibig, O Lord, kayo po ang kumilos sa kanilang buhay. Huwag niyo pong hayaan na sila ay panghinaan ng loob. Huwag niyo po silang hayaan na matukso ni Satanas upang manghina ang kanilang pananampalataya. Buksan mo po ang kanilang isip, ang kanilang puso, ang kanilang kaluluwa, ang kanilang buhay. Pagharian mo po ito. Hindi lang sila kundi ang kanilang buong pamilya, at ipakita mo po sa kanila kung sino ang tunay na Diyos at kung ano ang katotohanan tungkol sa iyo at kung ano ang kakayanan mo. Ano man ang kanilang pinagdaraanan ngayon, hipuin mo po sila at ipagkaloob mo po sa kanila ang mga biyayang nagbubuhat sa inyo. At sa mga may sakit, may karamdaman at may kapansanan na nahihirapan po ngayon, ipagkaloob mo po sa kanila ang kapatawaran sa kanilang kasalanan at ipagkaloob mo po sa kanila ang kagalingan. Ama naming Diyos, ito po ang aming dalangin sa inyo. Itinataas po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pananampalataya at pananalig namin sa inyo, ang aming pag-ibig at pagmamahal, ang aming paniniwala sa inyo at pagtitiwala. Kasama po ang aming buhay, ang aming pamilya, gayon din ang buong mundo, sanlibutan at sangkatauhan. Ito po aming dalangin hiling, tinataas sa pamagitan ng iyong bugtong na anak na sa Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Hallelujah. Ayan kapatid, naipagdasal na kita. Basta patatagin mo ang iyong pananampalataya at palakasin mo ito sa pananampalataya sa Diyos at hindi sa pananampalataya sa kahinaan mo at hindi sa pananampalataya sa kasamaan at sa maling paniniwala. Tanging sa Diyos ka manampalataya at maniwala, at sa Panginoong Jesucristo at sa Espiritu Santo. Muli, God bless everyone.